Alright, welcome back to my channel mga tol. Bali, magkakabit tayo ngayon ng air filter sa Honda EDB 160 ko. Bali, ito siya. Ayan. Nabibili ko lang ito nakaraan. Bali, nanggalin natin sa balat. Pakita ko sa inyo. Nabili ko pala to sa halagang 499 pesos. Pero sa iba, parang nasa 445, ganun lang ata. Yung ko, depende sa pressure pa rin ng mga ng mga kasa, ganyan. Ayan, balot na balot siya, safe na safe. Ayan, makikita niyo mga tol. Ito siya, ayan. Air filter element ng Honda EDB. Ayan, bali simple lang magkabit ito. Magagawa lang tayo ng konting kwentuhan, konting topic para sa kung ano bang kahalaga ng air filter. Ayan, kung makikita niyo mga tol. Ayan, napakalinis niya. Bago-bago, green na green. Tapos papakita ko sa inyo yung luma mamaya, yung pinagbalitan. Alright, gagawa tayo bali ng dalawang tanong or dalawang kasagutan na rin. Ayun, kung ano bang magandang benepisyo na mabibigay ng malinis na air filter sa EDB 160. Then, kung kailan ba dapat magpalit na air filter. Okay, alright. Sagutin natin yung unang tanong, kung ano bang benefits na magandang makukuha dito pag lagi malinis na air filter. Una-una, ayun, mapapanatiling malinis ang throttle body natin. Yun ang pinaka-napaka-importante. Dahil ito, humihigop yung ng hangin yung throttle body natin, pakada silinyador natin. Then, ito, papasok yung hangin dito. Ito yung sumasala sa mga dumi, alikabok, yan, kung ano-ano mga particles na pwedeng pumasok sa throttle body natin. Ngayon, kapag ito madumi naman tong air filter, ano magiging epekto sa throttle body? Ayan, dudumi ang throttle body natin. Then, andun na yung possible na magkaroon ka ng pagpugak-pugak. Kumbaga, pag nakahinto ka, tumatakbo motor mo, parang nahihirapan huminga. Yung napigil yung niya, pasok ng hangin. Ayun, ang pinaka-worst pa doon, yung bumabiyahe kayo, nasa kalagitnaan kayo ng highway. Ayun, ang pinaka-worst doon, yung mismong mamamatayan kayo ng makina habang tumatakbo kayo. Bali, yun ang kinahalagaan din ito. Tapos nakakatulong din to para efficient yung gas consumption natin. Hindi gaanong hirap, yung tamang timpla ng hangin at yung gasolina. Then, kailan ba dapat magpalit nito? Usually, nagpapalit ako nito mga tol. Mga bali 8,000 km. Pag na-reach ko na yan, nagpapalit na ako ng air filter. Basta ma-reach mo yung 8,000, pwede ka na magpalit. Ngayon, kung wala ka pang pampalit or gusto mo lang linisin, kunyari, after 3K, 4K, ganyan, pwede nyo siyang linisin. Brushin nyo lang konti. Huwag nyo wiwisikan ng tubig or huhugasan kasi disposable to. Ayan, bali, brush lang konti. Alisin yung mga nakadikit na mga alikabok, mga buwasan lang. Tapos, then, sunod, kung may pambili na kayo, pwede na bumili, basta huwag nyo lang palagpasin ng mga 10K, ganyan, 8K, ayun, okay na yung 8K. Then, ayun, bali, ipakita ko sa inyo kung paano ikabit to. Ang pinagkaiba pala ng disposable sa kayong mga washable, mas okay itong disposable for daily use kasi mas nasasala nyo na maayos yung mga alikabok, dumi yan. Sa washable kasi, mas malakas ang pasok ng hangin na, mas malakas na RPM na, mas aggressive yung niya pag nagsilinyador kayo. Pero, ang tendency naman na mas mabilis dumumi ang throttle body nyo. Ayan, bali, install muna natin to. Alright, bali gamitan natin siya ng Inco. Ito yung screw set. Meron siyang Allen and may socket na rin siya. Bali, 8 tong screw niya mga tol. At ayun, nakikita nyo kung gaano karami, pero nalilinis ko naman to pagka may time ako. Yan, pinupunasan ko. Ayan, napapansin nyo, napakadumi ng air filter natin. Ayan, kaya time na talaga para palitan ito ng bago. Meron pa siyang 3 tornilyo dito sa loob mga tol. Napakaganda ng pagkakagawa dito sa airbox nito dahil meron siyang tornilyo pa para sa filter nya. And then ito,
Makikita nyo napakalinis naman ng loob, walang pumapasok na alikabok. Ito yung lumang air filter natin, yan may mga nakakapit na alikabok. Then punasan natin para mas masigurado nating malinis. Ayan. Ito yung bagong air filter na kakabit natin. Ayan. Napakalinis at ayan, kita nyo naman na bago talaga. Once matapos na natin kabit, gamitin din natin siya ng toothbrush na to para sure na walang alikabok na nakakapit bago natin siya takpan mga tol. Ganyan ako kadetalyado magpalit ng filter mga tol. Bali nasa sa inyo kung gusto nyo gayahin or kung anong diskarte nyo. And then double check natin yung mga screw na nasa tamang higpit. Iwasan din natin over tight to or masobaran sa higpit dahil plastic lang to mga tol. Hand tight lang tayo. Ayan, punasan natin ng cover para matanggal yung alikabok. Then tanggalin natin itong tubo na to para masundot natin yung mismong loob at mapunasan din natin. At siguradong napakalinis niya bago natin siya maibalik. Kaya kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ipabalik. May guide naman siya, hindi kayo malilito dyan. Balik na rin natin yung mga screw nya. Tandaan nyo lang mga tol, ang pagbabalik ng screw ay tansyado lang lagi ang higpit. Ayan, bali i-actual muna natin, lagay muna natin, saka natin siya higpitan. Then ang pag-higpit nito, pa-extend siya para lapat na lapat. Ayun. Alright.